Dahil sa mga personal na interest ng mga nasa kabila, actually, alam niyo nakakatawa dito, tahimik na yung mga dilawan. Tahimik sila. Yung ine-expect natin, mga Kojero, na magiging kalaban ng ating administrasyon sa buong 6 na taon na presidente si PBBM, tahimik. Tahimik sila, guys. Sino ang maingay? Si Digonggong at yung mga tao niya. Ngayon, mga Kojero, nagkaroon ng maisog sa LA. I'm sure alam nyo na to. I'm sure alam nyo na kasi marami na nag-content na to eh. Pero syempre, iba ako sa kanila. Ang yabang niya. Iba ako sa kanila. Anyway, I'm sure napanood nyo na to. Pero, iaano natin, i-content natin just so we can reinforce, mga Kojero, yung ideya na talagang itong grupo ni Digonggong, wala talaga siyang ibang goal this time kung hindi matanggal sa posisyon si PBBM. Officially, mga Kojero, this is, I think, personally, the beginning ng further destabilization attempts laban sa ating gobyerno, laban kay PBBM. So, I'm sure napanood nyo na to, pero papanoorin natin ulit para lang ma-refresh ang inyong memories. Ito po yung, kita nyo naman, hakbang ng Maisog, Los Angeles. So, ibig sabihin, sino ang nandyan? Sila Maharlika. Diba? Sila Maharlika, si Harry Roque, nakakita ko ng picture kanina ni Harry Roque. Andyan sila. Sila yan. Ano nangyari? Eto, makakita ko sa inyo. Oh my God! Oh my God! Paniwala itong mga to, no? Paniwala itong mga ayop na to. So, syempre, mga Kojero, kinonta ko yung mga kaibigan natin. Sabi ko, huy, may kopya ba kayo na ito? Kasi parang gusto kong palangkasin to eh. Ano nangyari? So, sila naman sa akin. Ito siya. Ito na, partida, enhanced video pa yan. Enhanced video mo, ang putik yung noo. Enhanced video yan. Mukhang putik yung noo. Langya kayo. Langya kayo. My goodness. Panoorin natin. Papalangkasin natin isa-isa. Okay. So, yan, may dinukot daw dito. Ano to? Parang pick-up. Partida. Enhanced video. Okay. Observations, mga Kojero. Observations. Tingnan nyo to. Yung parte na yan. Tingnan nyo yan, ha? Alam nyo, paano nyo malamang AI to? Lampas yung mukha, sa noo. Saan ka nakakita? Nakalampas yung mukha niya dun sa noo. Titikas na mga peslaks niya. Nakalampas yung mukha. Ayan yung mukha. Ayan yung mukha. Ayan, Ba't siya nakalampas doon? Ito yung dulo ng noo. Ayan, So, nakapatong. Nakapatong siya. Nakapatong. Pangalawa. Huwag na muna natin pansinin yung haircut. Kasi yung haircut, yan eh. Pangalawa. Ito. Yan. Yan. Yung parte na yan. Hindi yan buhok. Hindi yan buhok. Hindi rin yan shadow. Hindi rin yan shadow, guys. Yung parte na yan. Yan.
yan mga kotsero, yan yung imperfection ng AI. Kasi alam nyo mga kotsero, di ba alam naman natin, si AI, pinapatong lang niya yung mukha mo dun sa, isusuper impose lang niya yung mukha nung subject sa ibang tao. So, minsan kasi may imperfections pa yung AI. Actually, nakakagawa ako ng AI videos. So, minsan mga kotsero, eto, yan. Parte yan ng imperfection ng AI. Oo. Kaya nga mga kotsero, kung titignan nyo yung mukha, parang hindi sumusunod. Tignan nyo, obserbahan nyo, tignan nyo, yung mukha parang hindi sumusunod. Oo. Yan. O, lalapitan natin para makita nyo. O. Diba? Iba yung kulay nito dito sa sa ibang parte ng katawan ng mukha pala. O. Ibang kulay eh. White na white eh, oh. Itong mukha na to. White na white. Tapos ito, medyo brownish, greenish ng konti. So, ibig sabihin, naka-superimpose siya. Pag superimpose, mga kotsero, sabihin nakapatong. Nakapatong lang siya. Oh. Pero, ang layo eh. Kulay pa lang yun. Diba? Hindi pantay. Tsaka to, hindi pantay, oh. Hindi pumapantay yung kulay. Tapos ito nga mga kotsero, yung mukha niya naka-usli sa kanan. Ba't ganun? Hindi inayos. Hindi inayos eh. Hindi inayos masyado guys eh. O yan o. Diba? Although si PNP naman, ang pinansin nila yung tenga. Ayan. Ito tong tenga na to. Ayan. Kasi, sabi ng PNP, ayan o. Magkaiba daw ng tenga. Si PBBM at saka yung nasa video. Ayan o. Kaiba daw. Mas mahaba ito pahaba, ito bilugin. Ayan. Diba? Tsaka yung side profile niya, iba. Si PBBM, tusok yung baba. Ito hindi, bilog. Diba? Bilog to. So, yan yung ginawa ni PNP. So, obviously, mga kotsero, itong video na to is really, it's a fake video. It's a fake video, mga kotsero. At ang nakakaano dito, hindi na lang at sa totoo, hindi na lang parang nababahala na yung hindi lang yung taong bayan, pero pati yung security sector natin. Pati security sector natin, mga kotsero, nababahala na. Anong ibig kong sabihin? Mga kotsero, sa dinami-dami ng dumang intriga kay PBBM na nire-relate siya sa drugs, first time nag-react ng DILG. First time to. First time nag-react ng DILG. Ang sabi ng DILG, nilinaw ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalo sa isang press conference ngayong Lunes, July 22, na hindi si President Bongbong Marcos ang nasa video mula sa isang maisog event sa Los Angeles. Kasunod nito, ipinag-utos niya sa PNP na bumuo ng task force upang imbestigahan ang pagkalat ng naturang video. Patay. Wait, nagtanggalan na ba? Nagtanggalan na ba ng mga post? Nagburahan na ba yung mga mokong na nag-post na ito? Nagburahan na ba? Alam nyo, ang mali nitong mga taong to, ikinalat nila, tapos may mga nag-screenshot na nun. Meron pang mga iba ang kinakalat yung screenshot, hindi yung video. So, ibig sabihin, mga kotsero, yung mga nagkalat nito, expect a call from the PNP. Abangan nyo lang. Abangan nyo lang ng konti. Oo. Abangan nyo lang ng konti yung tawag ng PNP sa inyo. Baka ipasumpi na kayo. Kuhaan kayo ng inyong sworn statement. Itatanong sa inyo kung saan nyo nakuha, paano yung sinabi, etc. Abangan nyo lang. One of these days. One of these days. Baka tawagan na kayo. Abangan nyo lang, ha? Imbestigahan daw eh. Imbestigahan daw. Mga kotsero, this is serious kasi they're already treating this as a national security threat. National security threat na to. Oo.
So, hindi na to simpleng ano lang, joke-joke na lang, patawa-patawa, tuwan-tuwa pa yung mga maisog dyan sa Los Angeles. Oo, damay kayo dito. Kasi dito nyo nilabas eh. Dito nyo nilabas eh, sa Los Angeles eh. Oo. So, ang problema, alam nyo naman, ang Pilipinas at ang Amerika medyo, tawag dito, medyo tight ngayon eh. Tight ang Pilipinas at Amerika ngayon eh. Oo, ang problema nitong mga taga Los Angeles, naglabas ng statement si Secretary Gibo. Ito sinabi ni Sec Gibo. Kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Right. Umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito. Ayun, patay. Upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department. Anong sabi? Nakikiusap daw sila sa otoridad ng Amerika na kung pwede ay imbestigahan nila itong nangyaring ito. Another case is waving. May isa pang kasong umakaway-kaway dyan sa LA. Good luck. Good luck. Alam niyo mga kotsero, ako sa lahat ng mga bagay na ayokong kolektahin. Kaso, ayoko mangolekta ng kaso, guys. Promise. Pero may mga ibang tao talaga na baka yun ang hobby nila. baka hobby nila yung mangolekta ng kaso. Oo, kasi alam ko meron ng dalawa na nakasalang. Tapos meron pa akong isang alam na sasalang din. Tapos ngayon, ito na yung pinakauli. Oo, ito na yung pinakauli. Oo, ang gusto yata niyang mahirapan sa buhay. Alam niyo ang problema? Ang libel naman sa States, mga kotsero, it's a civil case. Civil case yan. Pero, ang diferensya niyan sa Pilipinas, wala kang kulong sa libel. Pero, kung magkano yung ibibigay sa'yo o ihahatol sa'yo na damages, kailangan mong bayaran. Wala kang choice. Kung hindi mo kayang bayaran, gobyerno ang gagawa ng paraan para mabayaran mo. Yung korte ang gagawa ng paraan para babayaran mo. Wala kang choice. Kahit mag-file ka ng bankruptcy, I'm sure merong mga taga-Amerika sa nanonood sa atin ngayon dito. Alam nila to. Kahit mag-file ka ng bankruptcy, hindi yan mabubura. Hindi. Student loan nga, hindi nabubura. Ito pa. So, ayan. Ito, hindi ito mabubura. So, wala kang choice. Kailangan mong bayaran yung iaano sa iyo ng korte. Unless gusto mo magtago, takbo ka ng Mexico. Takbo ka Mexico, yeah. O takbo ka sa China kasi nandoon naman yung mga nagbabayad sa iyo. Diba? Nandun naman yung nagbabayad sa'yo sa China baka doon ka tatakbo. Diba? So, yun. Good luck.
Good luck. Sa Alaska. Tago sa Alaska para ano sa bundok. sa ano, sa tundra. Anyway, tuloy natin. So humihingi na malamang sa malamang magkakaroon ng ano, baka si yung ambassador natin ang makipag-usap niyan para mahuli kung sino man yung dapat hulihin. Anyway, pagano natin to, tuloy natin. Department of National Defense, 10 ng lahat ng asensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip batang mga Isip batas. attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong Correct. mga nasa likod Right. nitong It's about time. hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan Swapang. o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity na Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling Maisog. at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Maisog. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Yun. Yung sinabi ni Secretary Gibo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo mga kochero, this is serious. Hindi na to yung dati. Gumraduate na sila guys. Oo, gumraduate na sila sa pagiging social media irritants. Di ba? Dati mga peste-peste lang sila mga nakakairita lang, di ba? Parang gano'n. Pero ngayon hindi na, they've crossed the line. Oo, at mukhang aaksyon na yung gobyerno. Well, at the very least, yung lalabanan na ng ating DND, yung fake news nila. Lalabanan na. Alam niyo mga kochero, matagal ko na akong sinasabi to, and it's good that finally the government has acknowledged yung katotohanan na meron ho talagang destabilization attempt. Matagal ko na akong sinasabi to. Last year pa. At matagal ko na rin alam na nagpaplano sila ng destabilization attempt. 4 or 5 months into the Marcos administration, may nagkwento po sa akin na DDS, isa sa mga malalaking DDS influencer, na sila ay nag-iintay lamang ng 2 taon bago nila umpisahan yung kanilang destabilization attempt. Kasi meron daw kasing Arroyo Doctrine. Oo. Arroyo Doctrine ang kanilang gustong sundan. So ako, mga kotsero, nung una na kwento sa akin yun, umaasa ako na hindi nila itutuloy kasi si Sara nandiyan, tatamaan si Sara, and sinuportahan natin lahat si Sara bilang vice-presidente ni BBBM. And then all of a sudden, biglang nagkatraidura na. Nung tinraidor na ni Digong, si PBBM, well actually, he was never loyal to PBBM in the first place. Diba? Siya nga yung nagpauso nung nagda-drugs daw si PBBM. Oo. So, tawag dito.
simula nung nitong si Digong ay nag-umpisa ng kanyang destabilization attempt, parang na-turn off na ako sa kanila lahat. Lalong-lalo na nung ikinalat nila yung pulburon, yung meat ng pulburon. The pulburon meat. Tapos at least in my case, my turning point was really nung tinawag ni Digong si BBM na addict sa unang-unang maisog. Yun yung sa akin nakapagpa-turn off na talaga ng wagas. So, matagal na nangyayari yan at matagal na pinlano yan. So now it's good na nire-recognize na ng gobyerno na there is indeed a destabilization attempt. There is an effort on the part of the Duterte faction. Alam naman nila Duterte faction yan. And mga kotsero, narinig ko sa interview kanina, is iba pang interview na Secretary Gibo sa ENC. Identified nila, mga kotsero, kung sino ang pumupondo ng destabilization attempt. And it is state-sponsored. State-sponsored, mga kotsero. Ano ibig sabihin ng state-sponsored? Merong gobyernong nagbabayad para mag-organize. Palagay nyo, sino? Sino sa palagay nyo? Ang gobyernong magbabayad para sirain ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Alam niyo na. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Sabi ko sa inyo, mga kotsero, ang Chinese Communist Party, sindikato yan. Tinawag lang nila yung sarili nilang gobyerno, pero sindikato sila. Legit. Pero syempre si Sec Gibo, hindi niya sinabi kung sino yung state. Pero, he said something to that effect, na merong destabilization attempt sa Pilipinas na state-sponsored. So mga kotsero, I will echo yung sinabi ni Secretary Gibo. Tayo po ay dapat mas maging maingat. Tayo po dapat ay mas maging tao dito. Mapagmatsyag at maging mapanuri sa mga pinapanood natin. Tulad nito, yung office, binida-bida pa nila kagabi. Ang sabi nila, napanood ko na. O, di ba yung mga DDS vloggers, sabi, napanood ko na. Lahat sila. Maski yung mga scholar, nagpapanggap na scholar. Sabi, napanood ko na, ay, protect the Philippines. Ganon. Napanood nyo na pala, pero itinuloy nyo pa rin yung pagpapalabas. Di sino ngayon na nagmukhang tanga? Hindi nyo naisip na peke? Hindi nyo naisip na baka, uy, sabi tayo dyan, mukhang obvious na peke. Wala nakapag-isip ng gano'n. Galing-galing naman. Galing, palakpakan sa inyong lahat. My goodness. O ngayon, anong ending? Pinagpa-private nyo lahat ng mga post nyo. Hindi, ang problema, may na-screenshot na. May na-screenshot. So, abang-abangan nyo na lang na may tatawag sa inyo anytime soon. Tawagan kayo ng police. Pwede po ba kayo magbigay ng yung sworn statement? Private. Deleting post is real. Deleting post is real. Di ba? Walang burahan. Kapag in-upload mo, panindigan mo, walang burahan. Nakarang tipaklong. Akala ko ba mga mahuhusay at matatalino kayo? Hindi nyo malang naisip na, hindi kayo nagdalawang isip. Ha? Parang mo ang peke, ayoko i-post? O baka mapigil ang daloy ng kayamanan. Baka bumara yung tubo ng kaperahan pag hindi pinost. Tapos naghintay pa ng utos galing sa kataas-taasan. Sabi, burahin nyo muna. Olats, burahin nyo muna. Ayun. Kasi mga impatient kayo. Diyos ko, hindi nyo talaga inisip. Patatalino kayo, di ba? Hindi talaga kayo nag-isip.
Parang peke. Mga sasabit ako dito, ah. Ayaw nyo kasi mag-remit. O baka ayaw magbalik. Na-i-deposit na yun. Hindi ko pwede ibalik. Naibayad ko na sa bills. Ay, Diyos ko. Mga impatient kasi sila. Huwag kalimutan ang sinabi ni Ramon Ang sa mga tao daw na bumabatikos sa ating gobyerno, kay PBBM, sa administrasyon ng Marcos Jr. Wag daw silang tawaging tanga o bobo. Ang tawag lang daw natin sa kanila ay impatient. Taken from the mouth, or these are the words of the great Ramon Ang ng San Miguel. Mga impatient. So, ayan mga kutsero, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po